Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, President Marcos nagpunta ng West Philippine Sea, nagsagawa ng flyby si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sa ongoing Malampaya Phase 4 drilling project sa West Philippine Sea. Layo ng proyekto na patatagin ang energy security ng Pilipinas at matiyak ang tuloy-tuloy, sapat, at abot kayang kuryente para sa mga Pilipino, kasama ni PBBM sa isinasagawang flyby si Energy Secretary Sharon Garin, at narito nga po ang buong video, panoorin po ninyo. Ang Malampaya Natural Gas ay matatagpuan sa kanluran ng Pilipinas, ilang milya lamang kung saan nagaganap ang mga pagsalakay ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas. Masusing binabantayan ng barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanua, ang mga galaw ng mga barkong pandigma at Coast Guard ng China na namataan mahigit 69.31 nautical miles ng Cabra Island sa Occidental Mindoro. Sa isang statement sa kanyang account, kinumpirma ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela, na nagsagawa ang BRP Teresa Magbanua ng pagpapatrolya sa lugar at inisyuhan ng hamon sa radyo ang People's Liberation Army Navy warship, para ihayag ang intensyon nito sa lugar, subalit walang tugon mula sa naturang barkong pandigma ng China. To China PLA Navy Warship 793, this is Philippine Coast Guard vessel BRP Teresa Magbanua, MRRB 9701. In accordance with the Republic Act 12064, the Philippine Maritime Zone Act, the United Nations Convention of the Law of the Sea of which you are a party, and the 2016 Arbitral Award, we are conducting maritime law enforcement operation. You are advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone at approximately 60 nautical miles northwest of Cabra Island, Mindoro, Philippines. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. Your illegal activities will be reported to the higher authorities. Over. PLA Navy Warship 164. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Teresa Magbanua, MRRB 9701. In accordance with the Republic Act 12064, the Philippine Maritime Zone Act, the United Nations Convention of the Law of the Sea of which you are a party, and the 2016 Arbitral Award, we are conducting maritime law enforcement operation. You are advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone at approximately 60 nautical miles northwest of Cabra Island, Mindoro, Philippines. You do not possess any illegal authorities to patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. Your illegal activities will be reported to the higher authorities. You are directed to leave this area immediately and notify us of your intention. Over. Ngunit ang escort nito na China Coast Guard ang tumugon at iginiit ang soberanya at jurisdiksyon umano ng China sa nasabing katubigan. Patuloy na nagsagawa ng pagbuntot ang BRP Teresa sa mga barko ng PLA Navy at CCG na sinamahan ng isa pang barkong pandigma na PLA Navy warship. Bunsod ng mga galaw ng nasabing mga barko ng China, nag-issue ang crew ng BRP Teresa ng ilang serye ng hamon sa radyo, subalit walang natanggap na tugon mula sa warships ng China. Dito iginiit ng PCG na nagsasagawa ang mga barko ng China ng mga operasyon sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at pinaalalahanan ang mga ito na igalang ang jurisdiksyon ng bansa. Tumugon sa radio communications at itigil ang pagsasagawa ng hindi autorisadong pagpapatrolya o anumang aktibidad sa EEZ ng Pilipinas. Samantala, naobserbahan naman na nagsagawa ang PLA Navy warship ng helicopter landing exercises sa may flight deck nito, kaakibat ang pagsasagawa ng tuloy-tuloy na mga aktibidad na nirecord naman ng panig ng PCG. Samantala, ang presensya naman ng mga barko sa karagatan ng Pilipinas ay sa gitna ng pagdiriwang ng bansa sa ika-9 na anibersaryo sa panalo nito sa 2016 arbitral ruling na nagpapawalang bisa sa malawakang claims o pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Sinabi ni Commodore J. Tariela na hindi nababahala sa pag-asang hindi siya makapasok sa alinmang teritoryo ng China dahil sa kanyang pagiging vocal tungkol sa mga agresibong hakbang ng China sa Exclusive Economic Zone ng bansa. Ikaw muna. Ako muna, ma'am. Oo. Pero ano, ma'am, ang issue kasi natin dito, Senator Tolentino, when that was announced, he was still part of the Philippine Senate, I think. Tama ba?
Hindi, last week wala na eh. June 30 lang. Oo nga, pwede pa. Yes. Oh, last week, Ano June pa siya 30. nun? As of June 30. Yes. 2 weeks ago. So, he was still part of the Senate. So, I think yun yung implication to. As a member of the Philippine Senate, and you will just be given personal ng grata dahil sa nag-conduct siya ng investigation about this misinformation Yung mga campaign. drones, di ba, na-present sa Trolls, public keyboard hearing. warriors na Oo. hinayang ng Chinese embassy Oh, sa that they trolls. are denying, right? Yeah. So, para sa akin, mali yun dahil Senator Tolentino is not doing that on his personal capacity. He was actually doing that as a member of the Senate. And for the Chinese government to sanction him because of such committee hearing na pinamunuan niya, I think that's unfair. And it's a slap on our face as Filipinos na dahil miyembro ng Senado mismo natin yung ginaganya nila. Kung ako naman, ma'am, masanction, siguro hindi rin naman kasi hindi rin nila siguro isipin pupunta ako ng China at any moment from now. Gayunpaman, sinabi niyang wala siyang planong bumisita sa China anumang oras sa lalong madaling panahon. Tinularan ni Tariela ang sinabi ni Francis Tolentino na parang badge of honor ito, matapos ipahayag ng Chinese Foreign Ministry na pinagbabawalan ang dating senador na pumunta sa mainland China, Macau, at Hong Kong, nanindigan ng Chinese na legal na prerogatibo umano ng gobyerno ng China na magpataw ng sanctions laban kay dating Senator Francis Tolentino. Inihayag din ito na may consequences o kahihinatnan ang pananakit sa interes ng China. Ipinunto pa ng China mariing nanindigan ng gobyerno ng China sa pagdepensa ng kanilang pambansang soberanya, seguridad at interes sa pag-unlad. Question from Bloomberg. Can the Foreign Ministry provide some specific examples of the improper behavior by former Senator Tolentino of the Philippines that led to him being sanctioned by Beijing? Can you give some more details, more specifics as to the reasoning and the rationale behind those sanctions? Thank you. 外交部网站已经公布了有关实施制裁的决定，也说明了具体的情况，你可以查阅。我没有更多需要补充的信息。我想强调的是，损害中国的利益必然要付出代价。 Subalit sa panig naman ng DFA, pinaalalahanan nito ang Chinese envoy na isang demokratikong bansa ang Pilipinas na nagpapahalaga sa kalayaan ng pagpapahayag, mandato din aniya ng mga senador at iba pang mga nahalal na opisyal na makialam sa mga usapin sa national at public interest. Sinabi pa ng DFA na ito ay nakatuon sa pagtugon sa mga pagkakaiba sa pamamagitan ng diplomasya at dialogue, habang nakikipag-ugnayan sa China sa isang konstruktibong paraan upang isulong ang pagkakaunawaan sa isa't isa. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.